pag-uusapan po natin sa umagang ito yung ministry ng ating Panginoon. Marami pong ministry ng ating Panginoon at may mga ilan na pwede natin pag-uusapan. So, bilang mananampalataya at ahalik sa katawan ni Kristo, na tayo ay mayroong tungkulin bilang part. Pag sinasabing body, mayroong kanya-kanyang function. Since we are part sa tinatawag body of Christ, bawat isa sa atin mayroong function. Tama? Kayo po ba'y naniniwala na mayroon tayong function bilang katawan ni Kristo? Amen. Amen. So yan po ay pag-uusapan po natin. Alam niyo po, napaka-unique yung programa natin dahil bawat isa ay mayroong tungkulin. Tayo ay hinahalin tulad sa isang katawan na mayroong iba't ibang parte at mayroong iba't ibang function. So bago lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaroon sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. At sa pagkakataon ito, Panginoon, ay inyong namin na inyong ipaunawa, ipagintindi ang mga bagay na pag-aaralan namin sa oras na ito. Maraming salamat sa namin pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Diyos. Amen. So may mga ministry ng ating Panginoon at bago natin i-expound, balikan lang natin yung binasa sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Na-mention dito yung Gentiles, for you Gentiles. Sino ba ang tinatawag na Gentiles? Mga hindi kasama sa 12 tribo ng Israel ay Hintel ang tawag. Since na tayo ay hindi kasama sa 12 tribo ng Israel, tayo ay Hintel. Kaya dito sa binasa natin, sa verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you all, that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. So may isang programa na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa chapter 3 na mayroong isang hiwaga na programa na nakatago at sa kanya inireveal. Ito po yung ministry ng ating Panginoon na kanyang ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Alam niyo po ang ministry ito po yung heavenly ministry. Ang heavenly ministry ay isang programa na nakatago sa loob ng napakaraming panahon at kanyang inireveal kay Apostol Pablo. At isa pang good news mga kapatid, si Pablo ang apostol natin. Okay? Si Pablo ang apostol natin, sa kanya ipinagkatiwala ang heavenly program. Gusto kong basahin ang Romans 11. Romans 11 verse 13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. So, sabi ni Apostol Pablo, ako ang apostol ninyo mga Hintil. So, si Pablo ang pinagkatiwalaan ng heavenly program. Ano yung ibig sabihin nun? Programang makalain. Sa kanya, ipinagkatiwala ng ating Panginoon ang ministry ito. Kaya lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga ministry natin, ay more on panlangit. At lahat ng mga believers ngayon ay papuntang langit. Kasi yun ang ministry, yun yung disenyo ng programang ito. So, mamaya i-explore natin yun, but aralin muna natin ano yung iba pang ministry ng ating Panginoon. Kasi na-mention natin, isang programa na inireveal niya kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, kailan lang siya na-convert? Na-convert siya, Acts 9.
ikinommission siya Acts 13. Ibig sabihin, bago kay Apostol Pablo, mayroong ministry ang Panginoon na ipinagkatiwala. Mayroon siyang ministry na hindi nakafocus sa mga Gentiles, isang ministry na ang focus sa mga Israel. Okay? So, different ministries of Jesus Christ. The Bible is clear that Jesus was born under the Old Testament. Galatians 4:4, si Jesus Christ ay ipinanganak under the Old Testament program. So, ibig sabihin, siya'y namumuhay under the Old Testament, under the law. So, nag-ministry siya under the law. Galatians 4:4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Sa madaling salita, nung siya ipinanganak under the law, siya namumuhay under the law, siya nag-ministry under the law. Yan po ang kanyang unang ministry. Nang siya nandito sa mundong ibabaw, ang kanyang ministry ay nakafocus doon sa mga Israelites at kanyang ipinapangaral ang mga katuruan na may kinalaman sa Old Testament. Another verse na nagpapatunay na siya ay nangangaral under the law of Moses in Matthew chapter 5, 17 to 18, Matthew chapter 5. Verse 17. Think not that I am come to destroy the law, or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So pansinin po natin nung siya'y naparito, ang sinasabi niya, ako'y naparito hindi upang i-abolish o ipawalang bisa ang kautusan. Siya'y naparito upang tuparin. So He came to fulfill the law and the prophets. Ang tanong, papaano niya gaganapin, papaano niya i-fulfill ang mga nakasaad. Another verse na sinasabi niya, ang fulfillment ng sinasabi niya doon po sa cross. Ang fulfillment ng Old Testament ay doon po sa cross. Sa Romans chapter 10 verse 4, For Christ is the end of the law, for the righteousness to everyone that believeth. So, ang fulfillment na sinasabi niya ay doon po sa cross. So, yun yung fulfillment. Kaya, bago pa siya namatay, siya po ay nag-undergo kung ano ang mga requirements ng kautusan. Another record na patunay na siya po ay under the law. Nung ipinanganak siya under the law. In Luke 2:21-24, this would explain why after he was born, he was circumcised and sacrifices were offered according to the law. Isa pong evidence na siya ipinanganak under the law, siya po ay sumunod sa mga requirements under the law. In Luke chapter 2. Luke chapter number 2, verse 21, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished,
they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. So, malinaw na siya ipinanganak under the law at siya sumunod kung ano ang mga requirements under the law of Moses. So, ibig sabihin ba na si Kristo ay ministers under the law of Moses, under the Old Testament? Yes. So Jesus' ministry on earth. During his life on earth, Jesus also ministered under the Old Testament. So the scripture is just as clear about this. Sa Hebrews, mababasa din natin na siya ay nag-minister under the Old Testament. Aside from doon sa na-mention po natin kanina, another verse to prove na siya po ay nag-minister under the Old Testament. In Hebrews 9, start reading verse 15. Verse 15, and for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemptions of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all, while the testator liveth. So dito po, sa binasa natin, si Jesus Christ ay tinatawag siyang testator. Siya po yung testator between doon sa Old and New Testament. Kaya pinapakita dito po mga kapatid, na sinasabi, habang buhay pa ang testator, ang New Testament ay hindi pa mangyayari. So, nung buhay ang testator, siya nag-ministry under the Old Testament. Hindi siya nag-ministry under the New. Bakit? Hindi pa siya namatay. Ang kanyang ministry nung buhay siya ay doon sa Old Testament. Nung hindi pa siya namatay, ang kanyang ministry under the Old Testament. Dahil, ayon sa binasa natin, dito sa verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator, for a testament is of force after men are dead. So kung mamatay yung testator, another ministry na naman. Okay? Another ministry ang mangyayari kasi tapos na yung ministry niya doon. Ang ministry niya nung hindi pa siya namatay, Old Testament. After, nung siya namatay, another ministry, yung New Testament. Okay? New Testament. Doon lang po ma-introduce ang New Testament. After his death. Kasi nga, mapawalang bisa yung Old Testament kung mamatay yung testator at magkakaroon ng bisa yung New Testament. Bakit? Ang basehan ko doon yung kanyang buhay. Nakuha niyo po? Kaya dito sa chapter 8 verse 13, ang unang testament tinatawag ng Old Testament. Pinawalang bisa dahil tapos na. Dito sa verse 13, in that he says, a new covenant he hath made the first old. So yung old covenant or yung Old Testament, ginawa ng old after the death of the testator. In that he says, a new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxes old is ready to vanish away. So ganun po ang unang ministry ng ating Panginoon, first the Old Testament, before his death. After his death, doon lang po
nag-take effect yung isa pang ministry, the New Testament, after his death. Tuloy natin. Dito sa, balikan natin yung Hebrews 9:17. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. Since a testament is of force only after men are dead. Alam po natin yan. Yung testament, mangyayari lamang kung yung tao na yon mamatay. Okay? Doon lang po, magkakaroon ng power, magkakaroon ng visa. Pero habang buhay pa yung tao, yung kanyang mga testament na sinasabi, wala pang visa habang buhay pa siya. Pero kung namatay, yung tao, doon lang po magkakaroon ng visa yung testament. Then, this means the New Testament could not begin until after the death of Jesus. Jesus died in the very end of his earthly ministry as recorded in Matthew 27:50. Kailan po nag-end? His death. His death. Yung Old Testament, doon po nag-end, doon nung siya'y namatay. And then, nung siya'y namatay, ang New Testament, doon naman din nag-start. Okay? Sa 27:50, ito po yung record ng death ng ating Panginoon. Mateo 27:50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Ito po yun. At saka ganun din sa Mark 15:37, Luke 23:46, and John 19:20. Yun lang po yung record dyan. Yung death ng ating Panginoon. So if while the testator liveth, the New Testament is of no strength, then Jesus' birth, life, and ministry on earth were all what? Old Testament. Kasi hindi pa siya namatay. Yung kanyang birth, yung kanyang ministry ay hindi po New Testament. Ang kanyang ministry ay under Old Testament. Kasi nga, ulitin ko po, ayon sa binasa natin, magkakaroon lang po ng visa ang New Testament after the death of the testator. This goes a long way to explain why Jesus instructed men to offer sacrifices in Matthew 8:4. Balik tayo sa Matthew chapter 8, verse 4. Bakit may mga sacrifices? Patunay na ang law of Moses ay nag-operate. Matthew 8:4, and Jesus says unto him, See, thou tell no man, but go thy way. Should I send to priest and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them? So, nandun pa rin yung offering. So, lumapit ang tao doon sa high priest ayon sa law of Moses. Yun po ang requirements. Kung maalala nyo sa Old Testament, pag mayroong mga alay, offering, dadalhin nila sa priest. Okay, dadalhin nila sa priest. And then yung priest ang mag-perform. Okay? Ang priest yung mag-perform according to the law of Moses. Ito ba'y nangyari during the time of Jesus Christ? Yes. Bakit? Dahil sa time na yun ay under the Old Testament pa po. And then thus the law of Moses in Matthew 19:17. Matthew chapter 19:17, and he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. And nandun pa rin yung record. Keep the commandments. Ano po yung commandments na sinasabi? Yun po yung
Law of Moses. Sa 23, Matthew 23, verses 1 and 2. Verses 1 and 2, then spake Jesus to the multitude, to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. So napansin niyo po na sa time ni Jesus Christ ay more on sinusunod ang law of Moses. Ibig sabihin, ang kanyang ministry ay hindi po New Testament ministry. Ang ministry ng ating Panginoon nung hindi pa siya namatay ay Old Testament ministry. So, frequented the Jewish temple, separated from Gentiles. In Matthew 10:5, mayroon pa rin separation kasi yun po ang description sa Law of Moses ay mayroon tinatawag na wall. Ang mga Gentiles ay hindi sila basta-bastang makakapasok, kaya ang mga Gentiles ay separated that time. In Matthew chapter 10, verses 5 to 6. Verse 5, this 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter not, but to rather to the lordship of the house of Israel. So, ano po ang pinaka-focus concern? Israel. So, mayroong tinatawag na distinction between the two groups, Israel and Gentiles. So, here, during the earthly ministry of Jesus Christ, ano po ang focus sa mga Israel? Mayroon pang tinatawag na distinction. Mayroong differences between Israel and Gentiles, kaya itong mga 12 apostles inutusan huwag pumunta sa mga Hintil. At ulitin ko, sino yung mga Hintil? Outside the 12 tribes of Israel, Gentiles. Tayo ba ay kasama sa 12 tribo ng Israel? Hindi. Gentiles po ang tawag sa atin. During the time of Jesus, during His earthly ministry, hindi tayo napapansin. Dahil ang pinapansin ng ating Panginoon, ayon sa programa, ayon doon sa time na yun, ay mga Israelites lang. Nagkakaroon po ng changes after the death of Christ. Kaya nga, nagpapasalamat tayo na si Kristo'y namatay. Good news para sa atin, si Kristo'y namatay. Bakit? Yung program nagbago. Kasi kung hindi nagbago yung program, ang programa, Israel ang lahat yun. Kaya nga, good news para sa atin yung cross. Para sa atin na mga Hintil, good news para sa atin na namatay ang Kristo, na siya sanang maghari sa bayang Israel, tinanggihan ng Israel, kanilang pinatay, at ang program ng Old Testament nag-stop doon sa cross. Then, panibagong program after the cross. Yun yung good news para sa atin. Kaya ang salvation, hindi sa pamagitan ng birth ni Christ. Kasi nung birth ni Christ, para sa Israel. Ang salvation natin ay doon sa cross. Nakuha niyo? Doon sa cross. So, sa Matthew 15:24, ganun din, na si Jesus Christ, nilapitan siya ng isang Hintil, pero ang sabi niya, ako'y isinubo lamang sa mga Israelites. 15:24 ng Mateo. But he answered and said, I am not sent, but unto the lordship of the house of Israel. Si Jesus Christ nilapitan ng Hintil, nagmakaawa yung Hintil. Pero ang sabi ng Panginoon, ako'y isinubo lamang sa bayang Israel. Ganun po, katindi yung programa. Pero after, nung si Kristo ay namatay, nung siya'y hindi tinanggap ng mga Israelites, nagbago yung program. Nagbago yung programa. So ang Panginoon, after His
ascension, nung siya ay nag-ascend, nung ang Panginoon ay nasa langit, tinawag niya si Saul. Ito po, mayroong changes. Tinawag niya si Saul doon sa Acts 9. Si Saul na dating persecutor, ang purpose pala nung tinawag ng Panginoon si Saul ay ipapadala na magiging messenger sa mga hintay. Ito po sa Acts chapter 9. Sa Acts chapter 9. Dito po sa verses 1 to 5. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired from him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Dito po, along the way to Damascus, ang purpose ni Saul, patayin yung mga believers doon sa Damascus, pero ang ginawa ng Panginoon, hindi siya nakarating, siya na-convert. At nung na-convert, sa kanya inirebel ang programa. Panibagong programa, mga kapatid. Di ba kanina nakafocus ang kayo sa Israel? Ito po bagong programa. Inirebel ng ating Panginoon kay Pablo yung programa ng mga hintil kasama, hindi lang Israel. Kung basahin natin yung Acts 9 sa baba, sa may bandang 15, nagbago yung program. Bakit? Verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel. Ito si Saul na nagiging Paul. Siya'y pinili. For he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles. Take note, before the Gentiles and kings and the children of Israel. Bansinin natin, magkasama ng dalawa. Israel at saka Gentiles. Sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo, ang program may pagbabago. Kanina, nung hindi pa namatay si Kristo, ang focus mga Israelites. Or after the death of Jesus Christ, after na inireveal ang programa kay Pablo, yung Israel at Gentiles pinagsama at kasama na tayo mga kapatid. So, ang apostol na ng mga hintil ay si Apostol Pablo, na kung saan tayo po ay ipinapangaral natin kung ano yung inireveal ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Dito po sa Acts 20:24, But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord, Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Yan po yung good news mga kapatid para sa atin. Nang namatay si Kristo, may changes sa program. So ang programa ngayon ay Jews and Gentiles na lang. Pinagsama ang Israel at saka Gentiles. Ito po yung maganda, okay? Para sa atin, na dating hindi kasama, ngayon po ay kami lang. Jesus had a ministry on earth under the Old Testament, and a ministry in heaven for the New Testament, but both covenants were made with Israel. Hebrews 8:8. So mayroon siyang ministry sa Old Testament, mayroon din siyang ministry sa New Testament, at mayroon din siyang heavenly ministry para sa mga believers ngayon. Sa Hebrews 8:8, referring to the ministry ng ating Panginoon sa New Testament, pero exclusively to the Israelites pa rin. Ang Old Testament para sa Israel.
ang New Testament sa Israel pa rin. So, kung may ministry ang Panginoon sa Israel, mayroon din siyang ministry para sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So, ministry is Jesus performing today. Now that Israel is fallen and the New Testament is not yet complete. Sa Romans 11:11, dito po malalaman natin na ang kaligtasan nasa ating mga hintay. Romans 11:11, I said then, have they stumbled that they should fall? God forbid. For rather, through their false salvation is come unto the Gentiles to provoke them to jealousy. So, ang kaligtasan po nasa atin mga kapatid. Wala sa Israel kasi tinanggihan nila, kaya nasa atin ang salvation. At ganun din sa Romans 11:25-27. So the answer to this is a ministry from heaven revealed first to the Apostle Paul. Kaya ang ministry na natanggap ni Apostol Pablo ay heavenly ministry. Since na siyang apostol natin, kaya lahat ng mga believers ngayon, pagdating ng rapture ay sa langit pupunta. Dahil nasa programa tayo panlangit. Then special dispensation of grace to all men kept secret since the world began. So in Ephesians 3:1 and 2 and Romans 16:25, the revelation of this special ministry contains the message and ministry of the church today. From heaven, Jesus serves as head of a new creature called the body of Christ. Kaya nga ang tawag sa atin, body of Christ. Sino ang head? Jesus Christ. Siya po yung head of the body. Ephesians 2:15, Ephesians 4:12. So in the body, there is Jew nor Gentile. The church is not under Israel's law, nor must the body wait for Israel's New Testament to be fulfilled. Hindi po. Hindi natin inantay ang New Testament para mangyari dahil ang New Testament ay para under sa mga Israelites in fulfillment sa sinabi ng Panginoon para sa mga Israelites. Ang programa po natin ay iba doon sa testament ng Panginoon sa mga Israel. Israel and Gentiles ngayon pinagsama. Iisang katawan ni Kristo. So the body of Christ performs the ministry of Jesus from heaven, preaching the glory and grace of His death and resurrection as salvation, offered freely to all. This is the content of Paul's epistles. So lagi natin tandaan na we are under a heavenly ministry. We are not under an earthly ministry intended for the Israelites people. Kaya nga ang Panginoon mayroon siyang plano sa mga Israel, iba sa plano niya sa mga believers ngayon. So mayroon pong pagkakaiba. Ang Panginoon yung hindi pa siya namatay, ang kanyang concern sa Israel. Pero tinanggihan ng Israel, kaya binago ng Panginoon yung sitwasyon. Pumunta siya sa mga Gentiles at ipinangaral ang kaligtasan doon sa mga Gentiles, pero ang destination sa langit. Then after that, ibabalik yung programa ng Panginoon sa Israel, and then matutupad na po yung propesya. So after the rapture of the church, the body of Christ, yung programa ng Panginoon, babalik siya sa Israel. Bakit? Hindi natuloy na siya maghari sa kanila. Okay? Bilang pagtatapos, Jesus did not have just one ministry. Marami siyang ministry, na-mention natin kanina. Marami siyang ministry. Kailangan alam natin alin ang ministry ng Panginoon na kasama tayo, alin ang ministry ng Panginoon na hindi tayo kasama. Kailangan maging clear sa atin. Jesus did not have just one ministry. He lived under the Old Testament. He died for the New Testament. And now He has revealed the mystery of the gospel. His entire life, Jesus ministered under Israel's Old Testament on the earth. When He died, Jesus ascended and ministered Israel's New Testament in heaven. When the mystery of Christ was revealed, Jesus ministered
the dispensation of grace to all men from heaven. Yan po yung kanyang inireveal kay Apostle Paul. And Jesus' Old Testament ministry is different than his New Testament ministry, which is different than his mystery ministry from heaven. And not only are they different, but some are more excellent. They must be rightly divided. Kailangan natin alamin alin sa ministry ng Panginoon na kasama tayo, alin sa ministry ng Panginoon na hindi tayo kasama. Alam mo po, sa anong ministry ng Panginoon na kasama tayo? Yung programang ipinagkatiwala niya kay Apostol Pablo. Kaya pala, siya yung apostol nating mga hintil. Ang 12 apostol para sa 12 tribo ng Israel, si Pablo naman para sa mga hintil. At si Apostol Pablo, siyang nagbigay ng emphasis doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Kaya pala, ang kaligtasan natin ay dapat nating paniniwalaan yung ginawa ni Kristo sa cross. His finished work. Okay, sana po ay meron po kayong natutunan dito po sa ating pag-aaral yung iba't ibang ministry ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob. Maraming salamat sa mensahe, salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat sa Banal na Espiritu na nagbigay ng pangunawa, pag-intindi po para maunawaan namin ang inyong banal na salita. At sa po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat. God bless.